Yo! Welcome sa Simplehan natin, kung saan pinapasimple natin ang mga bagay na minsan di mo maintindihan. Ako si Jake, ang math genius ng podcast na to. Hoy! At ako naman si Joy, ang certified gastadora na expert sa pagpapaliit ng malaking pera. Paano kung napakalaki ng pera mo like $115 million o 6.4 billion pesos? Yan ang napapabalitang kikitain ni Jimmy Butler sa NBA trade. Pero, gaano katagal ito mauubos kung sa Pilipinas siya titira? Kung i-convert ba natin yan sa pera natin, bale abot ng 6.3 billion pesos ano? So kung may tig 1,000 pesos bill ka at kaya mong bilangin ang bawat bill ng 1 second lang, gaano katagal ba bago mo mabilang lahat yan ng non-stop? Naku! Aabutin ka ng 73 days to be exact. O 2 months and 2 weeks may na non-stop na pagbibilang ha. Walang kain-kain, walang pahinga. Wow, grabing ang tagal pala ano? Mas mahalaga, paano natin gagastusin tong pera na to sa pinaka-wild na paraan? Okay, quick math tayo. $115 million times 56 pesos per dollar. That's around 6.44 billion pesos. Grabe. Di ko nga alam kung paano i-imagine yung number na yan. Ganito na lang, kung 2,000 pesos ang gastos mo per day, gaano katagal tatagal to? 2,000 pesos per day. Grabe laki na yan ha. Ordinaryong sahod ngayon nasa 500 lang ata kada araw. Pero kung 2,000 pesos ang gastos mo, sa tingin ko, mga 10 years? 20 years? Wrong ka dyan. Abutin ka ng 8,822 years. What? Kahit descendants ni Jimmy Butler, di na mauubos to. Grabe pala ang laki ng perang yan. Grabe di ba ang isang generation is 20 to 30 years? Sabihin na nating 40 years. Di aabutin pala ng 220 generations yung perang yan. Gravitational. Tama ka dyan. Pero paano kung 100,000 pesos per day ang gastos mo? Di wow. Okay, social ka. Ikaw na ang certified gastosera. Ayon sa aking calculator, tatagal pa rin siya ng 64 years. So, kahit parang crazy rich Asian ang lifestyle mo, hindi mo pa rin basta-basta mauubos? Exactly. Kaya paano natin to pwede gastusin ng mabilis? Game, gamitin natin imagination natin. Heto gamitan natin ng mga hypothetical figures lang, pero malapit na rin siguro sa realidad ha. Kung example sa McDo, ang cheeseburger ay patty. Kung bibilin mo lahat ng 6.4 billion pesos mo sa cheeseburgers, abutin ng 80 million burgers yun. Haha, para kang may sariling McDo sa tiyan mo. Kung bibili ka naman ng Lamborghini sports car, kung ang Lamborghini Aventador ay nasa 50 million pesos bawat isa, pwede kang makabili ng 1.28 Lamborghinis. Grabe, kahit araw-araw ka magpalit ng Lamborghini, hindi mo magagamit lahat. Kung Toyota Innova lang muna instead of Lamborghinis? Kung ang Toyota Innova ay nasa 1.5 million pesos per car, ay lalabas na abot sa 4,216 Toyota Innovas. Kung magpa-franchise ka naman ng Jollibee, isang Jollibee franchise ay sabihin na natin nasa 35 to 55 million pesos. Pwede kang magtayo ng 115 Jollibee stores sa buong Pilipinas. Di ka lang burger lover, burger tycoon ka na. Ngayon, kung puro mansions o bahay naman ang bibilhin mo sa halagang 100 million pesos kada mansion, Bailey, pwede kang bumili ng 64 mansions worth 100 million pesos each, isa sa bawat province sa Pilipinas. Baka di mo na matandaan kung saang bahay ka uuwi. At kung buy mo naman lahat yan ng private jet, pwede kang bumili ng 10 Gulfstream G650 jets at 640 million pesos each. Para ka nang may sariling airline. Ang tanong, sino magpipilot? Paano kung nga di niya ginastos pero nilagay niya lang sa bangko? Napakagandang tanong yan. Assuming 4% annual interest rate, ang kita niya kada taon ay estimated na 256 million pesos per year, 21.3 million pesos per month, 710,000 pesos per day. Grabe. Kahit 100,000 pesos per day ang gastos niya, may 610,000 pesos pa siyang natitira araw-araw. Grabe pala kahit natutulog ka, kumikita ka ng milyon. Pero syempre, hindi lahat ng mayaman marunong humawak ng pera. Totoo yan. Maraming athletes at celebrities, kahit bilyonaryo, nauubos pa rin ang pera dahil sa bad spending habits, maling investments, overspending sa lifestyle. So kahit may $115 million ka today, kung walang tamang mindset, baka 5 to 10 years lang, ubos na rin. Kaya dapat, kahit anong level ng pera mo, matuto kang humawak ng pera. Simple lang. Kapag may malaking pera ka, maraming possibilities. So ano ang lesson dito? Pwede mong lustayin, pwede mong palaguin, at pwede mong ibalik sa iba. Pero pinaka-importante, kailangan mo ng tamang diskarte.
Sabi nga ng tito ko it's not how much you earn, but it's how much you save. Kahit anong laki ng kita mo kung mas malaki ang gastos mo, ay walang kabuluhan. Ikaw, kung may 6.4 billion pesos ka, ano ang gagawin mo? Paano mo gagastusin? I-comment mo sa baba. Maraming salamat sa pakikinig sa Simplehan natin. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Stay healthy mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Take care and God bless you all.